sa lahat? Amen. Buhay po. Ang saya ko po nung makita ko kayo. Amen. Hindi ko nalalayo ang aking testimony sa pinagdaanan ng inyong pastor. Balit yung sa akin po ay, diba, healing at yung purpose ng Panginoon. Bakit ba tayo binabagyo? Bakit ba tayo nagkakasakit? But before that, meron akong babasahin sa inyo. Ito po yung aking covenant sa Panginoon. Ang sabi ko, kapag humaling ang aking asawa, ito ang aking gagawin. Ang sabi dito, sa awit 145 verse 5, ang karangalan mo at pagkadakilay, ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mong kahangahan. Kaya po ako nandito. Gusto niyo po? Hindi. Joke lang. Nandito po ako. Alam niyo po ba na ang testimony o patotoo ay hindi napapanis? Ang gusto ng Panginoon, lahat na nakakatanggap ng miracle or himala, ang gusto ng Diyos, isasaysay sa madla. Bakit? Para nang sa gayon, marami ang ma-encourage at marami ang dudulog sa Panginoon. Yung mga taong hopeless, helpless, meron pong Diyos. Dinanas ko po yun. Ako po'y may 2 anak na special child. Sa hindi pa nakakilala sa akin, 2 ang aking anak na special child. Subalit, binagyo kami. Nagkaroon ng sakit sa kidney ang aking asawa na hindi na talaga makasakay sa sasakyan. Tumawag kami kay Brother Way, nagkataon may sakit ang kanyang asawa. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Yung boss ng asawa ko nagpadala ng job. Hindi na makahilog. Ang sabi nga ni Brother Bobby, nakapila na. Pero hindi pumayag ang Diyos. Amen. Kasi may purpose. Nung ang aking asawa ay nasa ER, maniwala po kayo, hindi na as in talagang na po. May dala-dala akong Biblia, ipit-ipit ko, pinanghahawakan ko, ang sabi ko, Lord, ang sabi mo, Panginoon, sa salita nyo, ano mang laban namin kakaharapin, ikaw makikipaglaban. Exodus 14:14. Amen. At ang sabi mo, Panginoon, wala pang nagtitiwala sa inyo na inyong pinapahiya. Pinanghahawakan ko po yun. Pero iba pala ang isip ng asawa ko, nandito ka for a purpose. Sabi ko, anong purpose yun? Nakita mo sila. Tayo may Diyos, sila wala. Alam niyo po, umiyak ako. Kasi sabi ko, paano ko sasabihin sa kanila na magtiwala ka sa Diyos, ikaw nga lungay-ngay. At sabi niya, magtiwala ka sa Diyos. Alam niyo po, hindi sa isa kong pinag-pray yung nasa ER. Alam niyo po ang Usmon, sinong nakarating ng Usmon? Ang Usmon ay equivalent ng PGH dito sa South. Grabe po. In 2 days, nasa wheelchair lang si Angelo. Wala pa kaming kama. 2 days. Kailangan salina ng dugo. Makita niyo kung paano kumilos ang Diyos. Meron isang bata, 2 araw na siyang hindi pinakakain dahil uoperahan sa appendicitis. Rupture, ang sabi. Ang sabi ni Angelo, hindi ako makakain kasi tingin ang tingin yung bata. Pag mumuya ako, sabi ng bata, bawal. Bawal. So, sabi niya, ipag-pray mo. Sabi ko, nasaan ang tatay mo? Ang sabi niya, bumili na po ng gamit kasi uoperahan na po ako. Ang sabi ko, nag-aaral ka ba? Opo, gagraduate na po ako, tagalasal po ako, honor po ako, scholar po ako, sa Sabado na po ang graduation ko. Sabi ko, nikilala akong pwedeng tumulong sa iyo. Pinakilala ko siya sa Panginoong Hesus, tinatanggap ko siya. Alam niyo po ang nangyari pagkatapos kong pinanalangin. Tinawagan niya ang kanyang daddy, Daddy Kampa, I'm okay and well. How? Sabi ng ama niya, paano? I don't know. I just received Jesus Christ just today. Ang sabi niya, kanino
At hindi ko alam kung anghel ba siya o sino siya, pastor ba siya o sino siya. Basta, ang sabi ng bata, alam nyo, hindi ko alam na yung palang surgeon na gusto na siyang operahan, isang iglesia. Naniwala po kayo, tinalaban po ako sa ER. Bawal po ako lumapit sa ibang pasyente. Paglabas po, inaabangan ko yung mga nangangalaga sa pasyente. Alam niyo po, ang sabi kay Angelo, nagalit yung surgeon. Tatanggalan ka namin ng kidney. Isa, hindi pwede. Mag-dialysis ka, hindi pwede. Sabi ni Angelo, meron kaming Diyos. Alam niyo po, nagulat ang doktor. Nung siya ay sinitiskan, wala nang mapaglayagyan ng bato. Puno, siksik, makita mo, nagmamarka yung bato sa kidney. By the grace of God, ang sabi ko, lusaw yan. Lulusawin ni Lord yan. Amen. Yun ang sabi ko. Nung sinitiskan, after 3 days, ang sabi ng doktor, anong ininom niya? Tubig. Kasi wala pa naman silang binibigay. Nung binigyan na ng antibiotic, ng pang-ihi, kinakateter na, ang natira, 2. Hallelujah. Ang sabi ng asawa ko, bakit hindi pa inubos ni Lord? Kasi may purpose pa tayo. Amen? Lahat ng bagyo may solusyon. At isa pa, lahat na nandun, may mag-asawang iglesia, nakatingin pala sa akin, tabi namin, puputulan ng paa. Na-assign siya sa itaas, kami sa 2nd floor. Ang nangyari, inaabangan ako lagi ng kanyang asawa para ipag-pray. Alam niyo po, lumabas siya ng ospital na hindi naputulan ng paa. Dahil, bakit? Iglesia sila. Nung sila'y lumabas, ang sabi nila, tumawag sa amin, Brother Angelo, ipakilala mo kami sa Diyos mo. Umiyak kami. Iglesia, imagine mo. Sabi ko, pwede yan kahit via messenger, video call. Pinatanggap ko ng video call. Kailan lang pinakita ang picture, nagtutulak na uli siya ng karton. Hindi naputol ang paa. So, anumang bagyo ng buhay natin, minsan masakit kapag tayo ay nandoon. Pero kapag marunong tayo humawak sa salita ng Diyos, maniwala kayo. Bakit? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron. Ang pasinungalingan ang kanyang salita. Kapag sinabi niya sa kanyang salita, gagawin niya. Amen. Yun ang hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya napakahalaga na kayo ay magpasakop sa leader natin, sumama sa Bible study. Bakit? Nanggaling po ako sa kung saan kayo ngayon. Ako din po ay nag-aaral ng Biblia. Ako din po ay nagpapasakop. Bakit? Gusto kong makilala ang Diyos. At nang makilala ko siya, hindi ko na siya tinatantanan. Amen. Hallelujah. Amen ba? Amen. Pag-ibig ko ang Diyos. Makakapit lang ano man pagdaanan natin, financial man yan. Eto pa pala, pumunta kami ng ospital. Ang pera namin, 3,000. Pagtanggap ko ng bill, nahulog ako ng ospital. Kaya ako, tingnan mo ha, nahulog ako ng 3 baitang. Ang bill ko, 79,000. Sabi ko, Panginoon, tinataas ko sa hagdan. Sabi nung nurse, anong nangyari? Lord, ikaw ang bahala nito. Ikaw ang bahala nito. Sinabi mo, Panginoon, hindi mo ko papahiya, panghawakan ko yun. Alam niyo po, lumabas kami ng ospital. Ang binayaran namin, 251 pesos out of 79. See? Nakita nyo kung tayo'y marunong kumapit sa Panginoon. Yun po, wala ba akong may bahagi kundi napakabuti ng ating Diyos at huwag po ninyong kaligtaan. Siguro sinasabi nyo, sister, gusto mo lang kaming papuntahin dito linggo-linggo. Utos po yun ni Lord.
Huwag ninyong kaligtaan. Bakit? Kasi hindi kayo makakapakinig ng testimony, yung linggo ninyo, gamitin ninyo para sa Panginoon. Bakit? Dito kayo lalakas. Ang linggo ay pagpapalakasan. Ang linggo ay para makapakinig ng salita ng Diyos. Huwag po ninyong sayangin ang linggo. Dahil ang araw ng linggo para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Amen.